guys! Usapang utang tayo ngayon. So, nung last background lang, nung last 2022, nagkaroon kami ng house construction loan. So, update namin kayo. Okay? Ito yung mga questions. So, on 2022, 6.5% interest rate fixed for 3 years. Ngayong 2026, natapos na yung fixing period, naging 9.5% na siya fixed for 1 year. So, paano mo nalaman na biglang nag-increase na from 6.5% to 9.5%? May nag-email ba sa inyo? Ninotif ka ba ng bangko? Hindi. Nakita ko lang siya sa app. Nakita lang namin siya sa app na 9.5% na siya agad. And sabi ni Bangko, mag-email daw sila ng 1 month bago matapos. Hindi naman nag-email, buti na lang tumitingin tayo sa app. Permanent ba yung interest rate? For example, nung nakita mo na 9.5% sa app, binayaran nyo na ba agad siya as 9.5%? Or may iba kayong ginawa para mapapabay ito? Actually, nakapag-negotiate kami sa bangko. Nung nakita namin 9.5% na siya, una namin ginawa, in-email namin si bangko. Sinabi namin na sa ibang bangko, ito lang yung interest rate. Bakit 9.5% yung interest rate nyo sa amin? So, ganun yung ginawa namin. Nag-email. So, anong sinagot nila? Binabaan ba nila agad? Thank God, kasi sumagot naman sila after 2 weeks. Yata na nagkungulit kami kumontak. So, binaba naman nila from 9.5% to 8.5%, fixed for 1 year pa rin. So, nung binaba nila ng 8.5%, tinanggap nyo na lang ba yung 8.5%? Siyempre, hindi. Ayaw namin pumayag. So, ang ginawa namin, nag-email ulit kami. Sabi namin sa bangko, baka naman pwedeng 8% fixed for 1 year or 8.5% fixed for 2 years. So, in-email namin yan at nag-reply naman sila. Ang reply nila ay, okay daw yung 8.5% fixed for 2 years. Pero guys, yung pagre-reprice namin, may bayad yun, no? So, nagbayad kami doon ng 4.5 pa ata. 4.5 na, ewan ko kung para saan yun. Processing fee din sa kanila. Paano kung ano? Gaano katagal yung processing nung in-approve na nila yung 8.5%? Gaano katagal bago nag-reflect sa bank loan yung 8.5%? Ano rin, 1 month din, no? 1 month din bago siya nag-reflect. So, kinabahan pa kami kasi binawasan pa kami ni bank ng 9.5% interest rate. So, pagdating ng next cycle ulit ng next month, ano naman daw yun, mare-reimburse namin. Kasi from 9.5, naging 8.5 na kami. Fixed for 2 years. So, may nakapagsabi sa akin na kapag daw hindi ka nag-follow up sa bangko, pag nagtanong ka, is mas masasagot ka daw nila kesa sa nag-follow up ka sa email araw-araw. Totoo ba yun? Actually, oo. Ewan ko sa ibang bangko ha, pero sa BPI, sabi sa amin, kasi nga, 'di ba, malapit na yung fixing rate, malapit na matapos yung namin, yung fixing period namin. Ayaw namin mag 9.5%. So, email kami ng email everyday. Follow up on this, follow up on this. Tapos bigla sinabi sa amin ng account officer namin na, ma'am, huwag kayo mag-follow up kasi napupunta ulit kayo sa unahan. Ang mga sinasagot nila, yung mga nasa ilalim. Ganyan. So, huwag kayo mag-follow up. Pero hindi rin eh. Ewan ko, bahala kayo, mangulit na lang. Basta mangulit kayo doon sa account officer nyo. Bakit kayo nagstay sa BPI kahit na naging 8.5% siya? Hindi ba kayo nag-try mag-explore sa ibang banks? Actually, ang una ko talagang options is, bakit sa ibang bank 6% lang, 6.5% lang? Doon na lang tayo, ilipat na lang natin yung loan natin, pabayaran na lang natin doon sa bangko. Pero iba pala. So, nag-try kami ng options na yon na ilipat from BPI to other bank. Kaya lang, si BPI may termination fee siya. Kapag terminate mo yung loan mo, meron kang 4%. So, in our case, nasa 200 to 300k pa yon, nababayaran namin sa kanila para na ma-terminate. And, paglipat naman sa pangalawang bangko na kung saan bagong bangko namin, meron ka pa rin babayaran na 3% para naman yan sa mga processing fee, notarial, mga ganyan, appraiser fees. So, meron almost 7% na babayaran kami. Maglalabas kami para lang mailipat namin yung loan namin from this bank, from dating bank sa pangalawang bank. Kaya lugi. Actually, lugi. Kaya, we stick to negotiate sa aming previous bank. Ngayong 8.5% na yung updated monthly amortization,
May iba pa ba kayong ginagawa para mas mababa pa yung monthly income? Interest? Actually, oo. So, yung from 8.5%, di ba, natapos na 3 years. So, 17 months na lang, 17 years na lang namin siya babayaran. Ngayon, is para bumalik ulit sa dati naming interest rate, pinapare-compute namin siya into 20 years ulit. Papahabain ulit namin yung loan para mas bumaba yung ano namin, yung monthly amortization. Pero gagawin niyo lang yun. Kasi mas matagal yung loan, mas malaki kita ng back, diba? Gagawin niyo lang yun kapag meron kayong future plans na ilamsam yung buo or bayaran agad, ganyan. So, yun. Bakit hindi kayo nag-consider na lumipat sa Pag-ibig? Actually, isa yan sa mga future plans namin na i-consider na ilipat sa Pag-ibig yan. Kaya lang kasi, as of today, malakas pa sa 6 million. Eh, di ba si Pag-ibig may 6 million cap yung AKA nilang loan. So, hindi pa siya pwede ilipat. Pero future plans namin na pababain namin siya sa 6M, 5 to 6M para mailipat kay Pag-ibig. So, ngayon, kung nag-start kayo ng 6.5% fixed at 3 years, sa tingin mo ba kung maghahanap kami ng 7.5% fixed for 5 years noong panahon na yon, mas makakatipid kami kung yun yung kinuha namin over 6.5% interest in 3 years than 8.5% in 2 years? At kung baga nung dati, sana pala naging 7.5% na lang tayo fixed for 5 years, parang gano'n siya. Actually, niran ko talaga yung numbers na yan. May Excel ako dyan. Tinanong ko rin, dinouble check ko rin sa ChatGPT, sa AI. Mas mura daw yung, mas mababa yung interest nung una. Mas mura yung pot natin ngayon na 6.5% good for 3 years. Kasi 6.5% lang yung interest rate noong malaki mong loan. Sabihin mo, 8 million yung loan mo. Yung 8 million na loan mo, 6.5% lang doon yung interest rate. Unlike daw na 8 million yung loan mo, na 7.5 agad yung interest rate. Ibig sabihin, 7.5% mapupunta sa tubo lang. Ngayon, yung 8.5% na in 2 years, mas maliit na yung i-interesan kasi nabawasan na yung loan mo. Mas malaki na yung nabawas sa principal amount nyo. Nagets nyo? Meron ka pa bang gustong sabihin sa viewers bago ka magpaalam? Magte-take kami ng risk sa Pag-ibig. Okay lang sa amin magbayad kasi on my personal experience naman kasi for Pag-ibig. Kumuha kasi ako ng housing loan, socialized housing loan, year 2026. Bria Homes yun sa Pag-ibig. No? During that time, 6,000 lang yung interest. 6,000 ang monthly amortization ko. Up to this day, 2026, 6,000 pa rin yung binabayaran ko. Kaya kung peace of mind, stability, tingin ko mas okay, mas may peace of mind kung nakipag-ibig yung loan natin. Kaya kami, if hindi man namin ma-full pay lahat sa bangko, mapababa lang namin ng 5M, mailipat namin kay Pag-ibig, okay na yun. Tingin ko win na sa amin yun. Yun lang guys, bye!